guys, may buntag sa tanan. It's very sunny dito sa countryside and sobrang maliwanag na rin talaga. And napakarami kong kailangang gawin dito sa yard namin, guys. Daming basura na kailangang linisin. Daming kailangang ayusin. And meron kaming kukunin na kaswihuani or yung kaswihuane or yung garden shed na maliit lang naman siya, guys. So, ibibigay yun sa amin for free, diba? So, for free yun, guys. Galing doon sa friend ni Nico. Yung kababata niya. Actually, yung pinuntahan na forest natin ng isang araw kung saan nag-harvest si Nico ng mga logs doon sa forest ng kanyang friend. The same friend, guys, ibibigay niya sa akin yung kanyang kaswihuane or yung garden shed niya na maliit. Kahit maliit lang yun, guys, tatanggapin ko yun kasi it's very charming, it's very cute, and I'm planning to put that one over here ito sa side na to, guys, kasi napakasani ng area na to, and ito yung gagawin kong garden dito. So magtatanim ako dyan ng mga beans or anything na pwede nating ma-store or matanim this summer. Tapos doon na side banda, ang laki ng lupa namin, water. Pero hindi to sa amin, guys, ha? Pero doon banda, guys, malapit doon sa tawag na sa bio waste natin, doon namin ilalagay yung potato field namin, guys, since marami na kaming patata. Sabi ni Nico, maganda na gumawa kami ng potato field and i-store namin yan dyan, guys. Merong storage dito or cellar. Ayusin lang ni Nico yung door niyan. Check pa namin yan kung ano pang kailangang ayusin. Haba pa naman ang oras, so by summer dapat maayos na namin yung cellar na yan dyan. Saan ba yun? Yan, yung cellar na yan dyan, guys. Hindi ito is balon ito, guys. Tapos yung andon sa likod, yun ang cellar. Aayusin natin yan. Ito is balon ito, guys, na tinabunan lang siya for protection and para walang mahulog dyan. Tapos yan yung magiging source ng tubig natin sa summer kasi may melt na yung tubig dyan sa loob. So, yun yung magiging source ng tubig natin na pangdilig sa mga tanim. Tapos yung dyan sa baba, guys, cellar yan siya dyan. Hindi pa namin alam anong itsura sa loob, but sira na yung labas niya, guys, yung door. So, aayusin niya ni Nico. And that will be a very good storage place sa mga produce natin na na-harvest during summer or during autumn. Like, example, yung mga patatas. So, itong shed na ito, guys, hindi pa namin yan siya tatanggalin kasi luma na yan siya, pero it still serve something kasi pwede naman namin dyan i-store pa rin yung mga firewood namin na gagamitin para sa darating na naman na winter. Ito sa amin, guys, kapag summer, guys, ang inisip pa rin namin winter kasi yun talaga yung pinaka-challenging na part dito, yung winter talaga. Lalong-lalo na dito sa amin, guys, na yung bahay namin is luma nga siya and kailangan namin ng firewood and yung heating rin talaga ang iniisip namin. I just hope na magkaroon kami ng extra na pera, guys, para malagyan namin ni Nico ng ano yun, yung parang heating nga siya, guys. We need 2,000 euros for that, for the installation and yung machine na yun para sa heating. I just hope na magkaroon kami ng pera for that kasi makakatipid kami lalo ng kuryente kapag meron kami nun. So, kailangan namin mag-ipon ng 2,000 para dyan. Ayun. So, marami-rami din kaming kailangan gawin dito and kailangan ayusin. But, Pico Hilya, dahan-dahan matatapos din natin yan. Tapos, yung mga basura dito, guys, kailangan namin yung itapon doon sa dumpster.
Ito na yung shed guys na maliit na ibibigay sa amin. Malaki din naman siya. Pwede na yan siyang tamnan, diba, ng mga kamati sa loob. So, ibibigay yan ng friend ni Nico sa atin for free. Ang lugar nila guys is dati siyang cows farm. Pero wala na silang cows dito. Kasi hindi na sila nag-aalaga ng mga cows. Mahina na kasi yun ang negosyo dito guys kapag maliit lang siya na farm. Usually yung malalaking farms na yung mga nag-aalaga ng mga cows. Pero yun nga guys, kinukuha na nila yan dyan sa ground. Ilalagay na yan doon sa cart. Yung cart is hiniram namin doon kina Marco, yung kapitbahay din namin na friend ni Nico. Napaka-supportive na mga tao dito sa akin guys in terms of gardening. Kasi lahat sila nagtutulong-tulong talaga. Tingnan nyo, andun na yung garden shed, oh. Ang ganda tingnan, guys. So, ayusin natin yan. Nico is going to do the renovation. Nakapang working shirt pa yan siya, guys. Hindi siya nagpapalit kasi yan yung pantrabaho niya na damit. Ha? Just one window. Yeah, just one window. So, tatrabaho pa si Nico today, guys. Pero dito lang sa yard namin. Tapos, yan, maganda na siya tingnan guys. So, ayusin natin yan. Lalagyan natin yan ng mga tanim. And, kailangan kong bumili ng lupa. Para dyan. But of course, meron tayong nakuha na, tawag nito, yung pagkain para sa bird. So, lalagay natin yan doon para makain ng mga ibon. Ito na yung itsura dito sa labas namin guys. Tapos dito ilalagay yung mga pagkain para sa ibon. They already finished the one that you placed last winter, that the fat. Yeah, they finished it. And we can use only this because the rat don't. Yeah. Dati guys, doon namin yan sa labas ng bintana nilagay. Kaso lang, pumupunta yung mga daga. Kaya, mas mabuti na ganito lang ang ilalagay na pagkain para sa mga ibon. Daddy, we need to clear some of the stuffs here. Joo, nää pensaat, niin näihin täytyy laittaa. Yeah, we need to support that one. We can use the wood one, tai sitten toi. There's this Metal steel one. metal. Tingnan nyo guys, di ba? Okay na siya. So, kailangan lang talaga to ng alaga and linis. May mga flowers na rin na tumubo doon sa likod banda. Anyway, bago namin gawin tong yard namin guys, magtatrabaho muna ako. Magkikake ako today guys, o magpa-part-time. May peredutus ako or orientation doon sa bago kong trabaho na part-time lang. So, pupuntahan ko na yun today. Kwento ko sa inyo mamaya guys, ano yung trabaho na papasukin ko. Ito talaga yung isang trabaho dito sa Finland na hindi ko siya gustong gawin, but itatry ko na lang for the sake of income and for the sake of experience. Also, gusto ko rin magkaroon ng maraming oras para makipagkwentuhan sa mga matatanda. Ayun. So, gagawin ko to today. Today yung aking orientation. I don't know what will happen, but I'll just enjoy. Yun. So, hintay ko lang si Nico guys kasi yung aking driver's license is naiwan doon sa loob. Dito sa Finland guys, kapag nagda-drive ka, kailangan dala mo lagi yung driver's license mo kasi you never know kailan mag-check up yung mga police. So, kailangan dala natin yung palagi para hindi tayo makapiso. Hey guys, andito na nga ako sa Hollola City. Sa Keskusta mismo, sa city center mismo. So, hinihintay ko lang yung dati kong workmate na si Winnie, guys. So, siya yung magiging katrabaho ko. Orientation ko today sa company niya. Yung company niya po is Kotihoito. Yung Kotihoito or home care. So, yung nursing siya
pero yung house to house. Parang community health nurse siya guys kung titingnan natin dyan sa Philippines. So ito yung community health nurse. So may mga patients or mga asukas ang tawag nila doon, or customers na kailangan nila ng tulong sa bahay. Like example, magpapainom ng gamot, yung moving from one place to another, like from bed to chair, chair to bed, ganyan. So basic care lang ang gagawin dito guys, walang mga IV ganyan. But I'll try to do this job and enjoy this one. I think she is here. Sabi niya on the way na rin daw siya dito, malapit na rin daw siya. So hinihintay ko lang. Napakaganda ng weather today guys, napaka sunny, but it's a little bit chilly dito sa city. Pero dun sa amin guys, napaka-warm talaga ng weather. Sinasabi ko guys na ito yung trabaho na hindi ko gusto gawin dati pa, kasi basic care nga siya. Mas gusto ko kasi yung medyo komplikado yung trabaho, yung laging mag-iisip yung utak ko guys sa mga lahat ng mga gagawin, or pabago-bago siya guys. Like sa Perus Hoito kasi, or yung basic care is anyone can do this kind of job. Sa Perus Hoito kasi guys is the same lang pala yung routine. So routine talaga siya na trabaho. Like example, magpapakain, mag-prepare ng breakfast nila, ganon. So napaka-simple lang naman. Yung gagawa ka lang ng tinapay nila or yung sandwiches nila. Ganun lang. So paulit-ulit, tapos bibigay ng gamot. Tapos na ang shift ko guys. Oh my goodness. Ganun kasimple na, tapos na. So 8 o'clock tapos na kami. So definitely mga ganitong oras magsusulat na lang ng reports, pero ina-arrange pa yung tunus ko, so next time na ako magsusulat. So ngayon isuuwi na ako ng bahay and magre-ready na ako kasi meron tayong gawain bukas. Guys, mga unta, so muna yung paniud to for today. So, stir fry lang siya na gulay guys, na lahat ng ingredients is nanggaling talaga doon sa Haviki Huancavelica. Kahit na yung chili heat na ito, nanggaling din ito sa Haviki. Salt, pepper, and oyster sauce lang ang hindi nanggaling sa Haviki guys. And this food is like almost free. This is zero waste. Mga unta guys. Hi guys! Mayang hapon sa inyong tanan. It's so warm weather here in Finland right now. And napakaganda talaga sa pakiramdam. So right now guys, today it's Labor Day. But since sobrang busy, ang dami namin kailangan gawin. Kailangan magpalit ng tires today. From winter tires to summer tires. So papalitan ni Nico yung sasakyan ko today ng gulong. Tapos yung mga patatas na tinanim ko doon sa Castari last year guys, is hindi ko siya na kuha nung bago nag-winter. So I'm hoping na okay pa yun. Kukunin ko yun today, huhukayin ko. Tapos itatanim ko ulit for this season. So kakaroon tayo ng potato field doon sa labas ng bahay namin. Tapos on the way na kami ngayon para sunduin si Elisa. May dala din ako ditong sobra na ulam na niluto ko kanina.
bibigay ko to sa kanya guys para makain niya to for lunch or for dinner niya mamaya. Tapos punta tayo ng Castery. Take a breath, it's summer, summer. Smell the perfume in the air. Loving how the days are longer. Sit out on the porch, dear. Tea is sweet like smiles on faces. Water's warm, so jump right in. In the pastures, horses race and breezes blow on your skin. Make it last as long as you can. Make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin again. Take a breath, it's summer, summer. Go out barefoot in the rain. Pick tomatoes and cucumber. You can eat them all day. Find a tree and sit right under. Watch the ladybugs take flight. Try and catch a four-leaf clover. Everything is alright. Make it last as long as you can. Make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin again. Make it last as long as you can. Make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin again. Hindi Take a breath, it's summer, summer. patay. Ja. Take a breath, Gawas it's na. summer, summer. Take a breath, it's summer, summer. Ito yung mga horses shoes, Eliza. Meron ding winter model. May pang summer din. So, yung pang winter is merong ganito. May spikes. Para grip siya sa snow. Tapos, yung pang summer is yung flat lang na ganito. Yan. So, mga extra na yung andito. Yung extra na yan siya. Kita mo yung baba, di ba? Meron siyang ganito. Puro ang tawag nila nito. Puro. Yung, ano siya, para siyang diaper ng kabayo. Ano siya, nag-absorb siya ng ihi. So, kapag andito sila sa loob, hindi aawas yung ihi dito sa floor. I-absorb siya nito. Tapos, yun ang kukunin nila. Marami ba umihi yung kabayo? Oo. Tawa naman yung tubig nila, maramihan. Isang inuman yan, 10 liters. Ay, grabe. Oo, malakas din sila uminom. Na dito, may mga puro din dito. Pinapaliguan yung mga horses. So, meron silang tubig dito. Yan. Tubig. Pinapaliguan nila. So, yung tayo ng horse. Pag sa Pilipinas, ganito ang yaman mo na. Dito hindi man. Normal lang, no? Ngayon dati. Hindi man. Alam, maputol kamay mo dyan. hindi nga yan, ano. Ang ganda ng color niya, oh, para siyang ash gray. Wakan mo kay Liza. Ayan. Ayaw niya magpawa kasi eh. Ito na lang yung natira sa mga pagkain ng horses, guys. Oh. Tapos yung puro, yan yung puro. Yung ginagawang diaper ng horses, yung nilalagay sa floor. Kung saan sila umiihi.
pag na-collect yan, kunwari doon sa loob ng stable, napuno na ng ihi yon, tatapon nila yan doon. Tapos i-collect naman yan ng farmer for fertilizer. Kasi ano yan, yung puro, yung ihi, may tae, tapos yung hay. Tapos ito yung hay bales. Yung ganyan, oh, yung parang marshmallow. Tapos sa mga movie yung naka-stocks na ganito, naka-squares. May difference yan siya. Ito, mas clear talaga siya na, malinis talaga siya na grass. Ito siya, marami siyang patay na grass na ganito. Ito naman, hindi kinakain to ng horse. Mapili din ng horses. So, alam mo ba yung ganito? Ano din siya, finiscreen din siya, tinetest, bawat harvest, kung gaano karami yung protein, sugar, nutrient components niya. Yeah. Pero mas mura yung ganyan kasi meron na siyang halo nga na ganito yung mga natuyo na. Pero hindi yan ang gusto ng horses. Ang gusto ng horses yung ganito, yung parang na-dry siya, na green. Kuha ka dito ng hay. Ito yung hay. Kunin mo, dali. Tapos? Kunin mo, ipakain mo dun sa kabayo. Mamaya. Pakain. Ayan na. Sana. O, lalapit ka na sa akin kasi may food na. Dito ka. Ayaw niya. Nakakatuwa. Hawakan mo lang. Yung ang dami nila. Nakakatuwa. Habang pinapalitan ni Nico yung gulong ng sasakyan ko guys, andito kami sa loob ng stable. Tapos pinapanood namin yung Kengi Taya. Yun yung tagapagpalit or taga-alaga ng kavyo or nung paa ng kabayo guys. So, itong kabayo na to is pinapalitan yung kanyang sapatos. Yung metal yata yan siya. Minsan is aluminum yung sapatos ng kabayo. Pinapalitan ito every month kasi hindi masyadong maganda yung hoofs ng kabayo guys. Kaya inaalagaan yan siya kasi yung dating may-ari daw ng kabayo is parang napabayaan daw yung mga hoofs ng kabayo. Kaya ngayon, itong kabayo na to is every month pinapalitan yung kanyang mga sapatos. So, yung mga sapatos ng kabayo guys is meron silang for summer and meron din silang for winter. Yung pang winter nila is merong grip yon para sa snow. Tapos kapag nalilinis sila nitong hoofs ng kabayo guys, parang manicure pedicure din siya sa atin dyan sa Philippines ba. Parang ganun din sa kabayo guys. Kailangan din talagang linisin yun kasi tutubo kasi yan. So kapag tumubo na yan, hindi na makakapaglakad ng maayos yung kabayo. So, itong Kengi Taya pala guys, or itong tagapag-alaga ng kavyo and tagapaglinis ng paa ng kabayo, profession din yan siya dito sa Finland and kailangan mo siyang pag-aralan. Alam nyo ba na napakamahal ng bayad kapag nagpapalit ka ng sapatos ng iyong kabayo? It will range from 80 euros hanggang 200 euros. Depende sa Kengi Taya o yung professional na gumagawa nito. So, imagine niyo yung kabayo nyo papalitan ng sapatos every month kasi nga hindi maganda yung kanyang hoofs. Hanggang sa gumanda yung kanyang hoofs is every month mo talaga siya papalitan. So, pag dyan sa atin sa Philippines, yung 80,000, yung 80 euros is about 4,000 pesos. Or pag sabihin na natin na mga 5,000 to 10,000 pesos bawat papalit lang ng sapatos ng kabayo. Tapos apat yan na shoes guys kasi apat naman yung paa ng kabayo. Tapos they also make sure na healthy din talaga yung kavyo
and hindi mahihirapan yung kabayo. Tapos minimeasure din nila yan guys na sasakto yung kanyang sapatos, hindi lalampas. Meron silang measurement. Tapos yung hoofs ng kabayo guys, or yung parang kuko niya, is nail file din siya guys. Parang sa tao din talaga. Tapos yan, pinupukpok na yan siya guys kasi nilalagyan siya ng parang nails para mag-stay in place yon. Pero tinanong ko yung kay Ngitaya kung nakakasakit ba yan sa kabayo. Sabi niya hindi daw because they know na saan papunta dapat yung nail na yon guys na pinupukpok nila. Kailangan kasi talaga na professional ang gumawa nito. Otherwise, masasaktan mo yung kabayo and it's not a good thing. Ito yung farm ni Elisa, guys. O, diba? Match yung damit niya. Keep growing. Ito yung CR para sa'yo, oh. Ayun. Para sa'yo yun, Elisa. Ha? Try ka nga. Tapos ito yung mga patuyuan ng kahoy. Pinapatuyo yung mga firewood. Kapag nakat na siya. Pati yung mga boxes na andoon. Taso? Taso? Ano taso? Ano taso? Ano taso mula? Marsa! Ang bait ng aso na to. Say hi, Marsa! Si Marsa, guys. Hi, Marsa. Cute. Cute. Marsa. Non. Marsa, Marsa, Marsa. I miss you, Marsa. I've not seen you a very long time. Noni. Marsa. Babe lang din siya, oh. This is 50 euro, ah. Si Maxa. Yo, it's 50 euro. Okay, lahat na. 50 million euro. To fund this like this way. Okay, but don't break it. No, it's not. This is very expensive. If we don't buy anything, let's go. Yeah, it's 30 euro. Uy, 2,000 sa atin. Ang mahal. Dala kayo ng ganito sa Finland, guys. Let's go. It's very nice. Is it cool, huh? But for now, it's getting cold. I mean, like cool. It's not so warm anymore. Andito na kami sa Hämeenkoski ulit, guys. Galing kami ng Kastari. Tapos, dumaan lang kami dito sa Valkjärvi. Ito yung lake malapit dito sa amin. Hindi na siya frozen kasi pupunta na talaga tayo ng summer. Thank you guys for watching this vlog. I will see you again next time. San, what will you say? Hey, hey. Hey, hey, guys. Take a breath, it's summer, summer. Smell the perfume in the air. Loving how the days are longer. Sit out on the porch, dear. Tea is sweet like smiles on faces. Water's warm, so jump right in. In the pastures
again. Make it last as long as you can. Make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin again. Take a breath, it's summer, summer. Take a breath.